Hebrews chapter number 11 in verse number 1. Kung naabot na mo, say amen. Gikan dinhi sa gisulat ni Apostle Paul, yang gi-define ang faith, no? The Bible says in verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Unya mo adto pud ta sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Kung naabot na mo, say amen. Okay, magsabay tayo ninyo sa pagbasa. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Ready, begin. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Ang atuang pagahisgutan karong buntang maygala is about trusting God. Trusting God. Mag-aampo kita. Father in heaven, thank you Lord sa mensahe. Thank you sa mga katawhan nimo nga naa dinhi Lord. I pray nga i-bless Ginoo ang preaching time karon. Bisan pa Lord ang una Ginoo nga mensahe nga imong ihatag sa mo, may thou use it to give strength to your people and encouragement to them. Lord, help me also as I speak today. Give me wisdom and fill me with your Holy Spirit. Kani Lord, among ginaampo, ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo, nga among Ginoo, among manduluwas. Amen. Salamat, pwede na mo maglingkod. Okay, so trusting God. Mao ni ang atuang hisgutan karong buntag, kay atuang examinon ang atuang tagsa-tagsa karong buntag kung tinuod ba gyud igsoon nga kita gasalig ta sa Dios. Amen. Siguro walay issue diri sa atoa, walay question diri sa atoa regarding sa atoang faith sa Dios. Base nang tanan diri nagtuo nga naay Dios, pero base na kay problema sa imuhang pagsalig sa Dios. Amen. You know what? Faith, as we have learned in our previous messages, Megala, is the foundation of the Christian life. Kung wala kay pagtuo, dili ka maka-survive. Kung wala kay pagtuo, di ka mabuhi. Kay ang pagtuo maunay maghatag paglaom sa tao. Faith is a substance, as what we have read earlier. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So katong mga butang nga wa nimo nakita are mga butang nga imuhang gilauman. Nabay mga butang diya sa imong kinabuhi nga imong gilauman. Naba kay mga ginalauman nga mga butang. Amen. Unsa man tong mga butanga? Well, heaven ang usahan na mga igsoon. Daghan pag mga tao nangandoy paglangit o kay wa pa sila mga igsoon. Naluwas. I believe that all the people desire heaven. They hope for heaven. Amen. And thanks be to God nga ang kanang pamaagi aron ng tao makasulod o makapuyo dito sa langit, gihatag na sa atuang Ginoong Hesukristo, gihatag na sa Dios mga higala. Heaven is one, another is eternal life. The Bible says, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. So ang kaning langit, ginalauman ni sa mga tao. Ang kinabuhing walay katapusan, usapon ni nga ginalauman sa mga tao. Unsa pa? Healing para sa uban nga mga tao. Na mga tao karon nga naa sila no sa na sila sa sa stage sa ilang kinabuhi nga kung asa nagapangandoy sila, nagaampo sila og healing sa ilahang panglawas tungod kay naa sila mga sakit. Amen. So usa ni siya nga ginalauman pod sa mga tao nga naay mga sakit ang kaning healing. Pero ang healing may galaduha na ay healing para sa physical, napoy healing nga ginapangandoy sa mga tao nga healing para sa ilang kalag nila. Amen? To kay ang tao na ay sakit, ug ang sakit mao ang sala. Kay ang kaning sala mao ni mo patay sa tao, mao ni mo dala sa tao didto sa impierno. Pero pagka na matambalan igsoon, maayo man siya. Amen? Maayo ang iyang sakit, dili na siya mamatay, dili siya malaglag sa impierno, kundi mabuhi siya, maayo siya o makasulod siya dito sa langit. Unsa pa mga igsoon ang ginalauman sa mga tao? Langit, eternal life, healing, breakthrough, mga desires nato. I believe naapay mga tinguha siguro ninyo no nga diha sa inyong kinabuhi nga hangtod karon wa pa ninyo nadawat.
Dili ba? So hangtod karon ga-hope pa mo ana mga igsoon, ga-hope pa mo ana. Unsa pa mga higala, abundant life, mga blessings. So these are the things that we hope for. So unsa may dapat nga naa sa tuwa aron dili mawala o mamatay ang atuang paglaom? Kinahanglan ta og unsa? Pagtuo. Amen. Kay ang pagtuo mga higala, again, mao ni maghatag og paglaom sa imuha. The question is, do you have faith? Naa ba kay pagtuo? Maybe, naa kay pagtuo, pero ang pangutana, asa ang imong pagtuo? Okay? Asa imong pagtuo? Base nang base nang imong pagtuo na sa imong kaugalingon. Base nang imong pagtuo na sa uban nga mga tao. Base nang imong pagtuo na sa imong mga resources. I hope mga igsoon nga ang imong pagtuo na diha sa Dios. Amen? So the question is, do you have faith in God? Siguro, ang uban nato walay problema sa ato ang faith sa atong kaugalingon. Lagi tay dako nga pagtuo sa atong kaugalingon, di ba? We believe that we can do something sa ato ang life nato may gala. But the question is, samtang ikaw gatuo ka sa imong kaugalingon, naa ba kay pagtuo sa Dios? Kay si Jesucristo, iyang gipangutana iyang mga disciples, where is your faith? Gipangutana iyang mga tinuna may gala sa diha nga sila nagatubang o naka-encounter sila og bagyo dito sa dagat. When Jesus was with his disciples, naka-encounter sila og storm, so niya ang iyang mga tinunan nagpanik og nahadlok. Okay? Unya, gibadlong sila ni Jesucristo o gipangutana sila ni Jesucristo, asa ang inyong pagtuo? Where is your faith? To kay nganong nangutana si Jesucristo nito kay bisag kauban nila ang Ginoo diha sa barko, nahadlok pagyapon sila. It shows the absence of their faith. It shows a lack of faith. And it is the sin of forgetfulness. Amen? Many times in our life, may kita po biya makalimot ta sa Ginoo. Kita po mahulog ta sa ingunani nga mga sala higala. We know nga nanatay Ginoo sa atong kinabuhi. We know nga nana si Kristo sa atong kinabuhi. Anak na ta sa Ginoo. Pero bisan pa mga higala nga kay baluta, nga nanang Ginoo sa atong kinabuhi, bisan pa nga kay baluta, unsang gisaad sa Ginoo sa tuwa that He will never leave us nor forsake us. Bisan pa nga kay baluta nga anak na ta sa Ginoo, still pag natay ma-encounter nga mga storms sa atong kinabuhi, mahadlok yapon ta. Ang kadaghanan nato ma-overtaken gyapon sa ato ang kabalaka nato, dili ba? So we have this dilemma sa ato ang life nato. The dilemma of forgetfulness. Makalimot ta nga uy naman di ang Ginoo sa akong kinabuhi, gauban di siya sa kuha. Nganong mahadlok man ko? Amen? If I know that God is bigger than my storms, then nganong mahadlok man ko? Kinahanglan ba ko mahadlok? Amen? But many times in our life, mga higala, kita mahadlok ta. In Luke chapter 8, palihog, iabli niyo mga Biblia, atong basahon na diha sa Luke chapter 8 in verses 22 to 25. Ang pulong sa Diyos, nagaingon diri sa ato mga higala, now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples. And he said unto them, let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. Verse number 23, but as they sailed, he fell asleep. And there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water and were in jeopardy. Verse number 24, and they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we perish. So kay balo gid sila, aware gid sila nga ang Ginoo uban nila. Amen? Aware gid sila may gala nga ang Ginoo gamhanan siya. Kay balo sila na. Nga naman kaysa diha nga sila nagatubang og bagyo diha sa dagat, ilaha man giduol si Kristo, ilaha man gipukaw. Dito man sila kang Jesucristo nagduol og nangayog tabang. Amen? Dito nila gipahibalo kang Jesucristo unsang ilang gibati nila. Dito nila gipahibalo kay Jesucristo may gala unsa ang kaning kakuyaw nga ilang ginatubang silang kinabuhi. So they said to Jesus, Master, Master, we perish. And then
Kung siya gibuhat ni Kristo, then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. You know what? Wala may problema. Actually, tama ang ilang gibuhat. Nga sa diha, nga nagatubang sila o mga storm sa ilang kinabuhi, they went to Jesus. Tama? Yes, tama na siya mga higala nga aksyon. Pero ang issue maigsoon, diya sa ilang kinabuhi, dili ang ilang pagduol kay Kristo, kundi ang ilang kasing-kasing. Ganun man, napuno sila sa kahadlok. And many times may higala, no? You know, sa atong life, pwede yun na punta. Tungod ba, no, sa atong kahadlok, murag makalimot na tamay higala nga, gamhanan day kayo ang Ginoo. Makalimot ta ba no nga ang Diyos di ba no able siya nga mutabang sa ato ang mga problema nato. You know what? Mao man ang ginabuhat sa ubang mga Kristohanon. Sa diya nga sila magatubang mga problema, dili ba mudol gyapon sila sa Ginoo? Dili ba ila gyapon ipaabot ang ilang mga concern, ilang mga cares sila sa Ginoo? Yes, mudol sila sa Ginoo may gala, pero as they talk to God in prayer, kay balo sila nga naapagyapon nagpatigbabaw ang ilahang kahadlok nila. Usa nga butang nga dapat nga itudlo nato, i-learn nato mayara sa atong kaugalingon is mao ni siya. Kung kita moduol na sa Ginoo diha sa pagampo, kinahanglan mga igsoon nga mas ipatigbabaw nato ang atoang faith over sa atong fear nato. Amen. Kay dili ta dunggon sa Ginoo. Nga bisan kita gaduol na ta sa iyahag, nagampo na ta, unya, naalang gihapon ang kahadlok, nagpatibabaw sa tuwang kasing-kasing. You know, the Bible says, trust in the Lord with all thine heart. Diha sa imong kasing-kasing ba no? Punana sa imuhang pagsalig sa Ginoo. Kay kung naagihapoy kahadlok kay maigsoon, matingala na lang ka, why is it nga wala gyapon ko gitabangan sa Ginoo? Because, paminaw, God will not honor a faithless Christian. Dili mo honor ang Ginoo og unbelief. Dili ma-please ang Ginoo og unbelief mga igsoon. You know, the Bible says, but without faith, it is impossible to please Him. You cannot glorify God, you cannot please Him if you still have unbelief. So nga nung question gyapon sila ni Kristo, where is your faith? Tama man ang ilang action, tama man ang ilang move nila, ningdol sila sa Ginoo. Pareha sa atong ginabuhat nga pag magkaroon tag financial crisis, pag magkaroon tag problem sa atong family, pag magkaroon tag problema sa atong trabaho, tama ang atong ginabuhat. Muduol ta sa Ginoo, but the question is, sa diha ikaw nindol sa Ginoo mga higala, ang pangutana lang gyud diha, kumusta ang imuhang kasing-kasing? Puno ba nagpagsalig sa Ginoo or naa lang gihapon nagpatigbabaw ang imuhang kahadlok? Because whenever fear is present, faith is absent. Nakuha ninyo? Mauna nga kani sila gi-question ang ilahang pagtuo. Where is your faith? Tanawan na itong Biblia balik. This is Luke chapter number 8. In verse number 24. And they came to him and awoke him, saying, Master, Master. Oh, na-acknowledge man ganin nila nga si Kristo Master. Di ba? Kung sa kasan yung una-una mga igsoon, kung sa diyan sila nagtawag kay Kristo Master. I mean, He is Master of everything. Kung Master siya sa iyang mga tinunan, Master siya sa tanan nga mga tao, He is Master over nature also. Amen? Master siya ni mga natural disaster. Di ba na yung mga natural disaster mo abot sa itong kinabuhi? No? Usahay mo abot lang kalit? I-surprise ta ni mga natural disaster na to, trials, problems, mga ingunaan ba no, calamity sa life. Muabot na ni pinakalit mga igsoon. Well, I want you to know God is the master of everything. Amen? Master siya sa tanan nga mga natural nga mga panghitabo. So, kay balo sila nga master si Kristo, He is the master of the sea. He is the master of every person, He is the master of everything. Pero tanawon niyo may gala, ang ilahang tunada dili ka nang naipagtuo sa Ginoo. Ang ilang tunada sa diha nga ni-approach sila kay Kristo, tunada sa usa ka tawo nga napunog kahadlok. Tunada sa taong may gala nga nahadlok.
Amen? Master, Master, we perish. Nahadlok sila. Kay balo sila, naanang Ginoo sila nga tubangan, anong mahadlok pa man ka? If you know that God is sovereign, if you know that God is in control, if you know that God is in control of every situation in your life, then unsa pa may imuhang kahadlukan. And if you know that God owns your life, unsa pa may kahadlukan nimo? Amen? So tanawon na yung limang higala, ningdoon sila kay Kristo, and then sa ingunana lang kadali, Jesus did this. He arose and he rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. Amen. Kay balo ba mo manghigala nga bisan nga samok kayo diha sa imuhang kinabuhi nimo, God is able to give you peace in life. God is able to calm your soul. Amen? Able siya nga makapakalma siya sa imong kalag. If you learn faith, if you learn to trust Him, igsoon paminaw, bisag unsa pa, kasaba ang balod o ang hangin, bisag unsa pa, kakusog ang bagyo, able gyapon ka makabaton og kalinaw. Amen? Because in our life, many times, dili ta kalmado. Mga tarantado ta. Amen. Kuya ni, basta, you know what? Pag ang worry magpatigbabaw sa imong kinabuhi, no? Di na ka mahibalo unsay buhaton nimo. Because worry will bring confusion to your mind. Amen. Ang kabalaka ba mao ni maghatag og kaningon sa kalibog di asay muna-una nimo. Muna nga ni mao man maigsono dili sila kay balo sa ilang buhaton nila sa panahon nga naa sila mga tubangon nga mga sitwasyon. You know what? Ang pinakauna nga resort dapat nato ang Ginoo. Go to the Lord and pray and talk to Him and tell Him your trouble. What troubles your life? Usay nagsamo karon sa imong kinabuhi. Kaya you know, daghan kay mga Kristiyano ba no? Nangadalingas, ning tipas, nalayo diya sa Ginoo, naanod sa bagyo, nadala sa balod, nadala sa hangin, napalid sila. Kay balo mga ano? Kay wala sila pagsalig sa Ginoo. Amen? Kung tinuod na kay pagsalig sa Ginoo ang imuhang pag-ampo mga igsoon, effective na. Don't tell me that prayer is not effective. Hello? Prayer is very effective. Giingon ang sa pulong sa Dios that the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Epektibo ang prayer. Pero mahimo lang ng epektibo kung ang tao nga gaampo na ay pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Una, kung nagtuo siya sa Diyos. Ikaduha, kung kanang Diyos kayang ginatuuhan, nagsalig bagid siya ana nga Diyos. Amen? Muna nga ka, magdisultihan mo ganina, basin walay problema sa inyo diri regarding sa inyong faith sa Diyos. Basin nagtuo ka nga na Diyos. Ang question ako sa imuha, ikaw nga nagtuo nga na Diyos, nagsalig ba ka ana nga Diyos? Okay. Ikaw nga nagtuo kang Hesukristo nga mo'y Ginoo sa tanan, ug labaw sa tanan, ug mo'y manluluwas sa imong kalag, ang akong pangutana, gasalig ba ka sa iyaha, Ginoo man ka siya sa imong kinabuhi? Mao na'y pangutana. Kay basin gatuo ka pero wa ka gasalig. Ang uban nato diri walay problema when somebody will question us or ask us about our belief in God. Walay problema, we believe in God 100%. Amen. Ang question, gasalig ba ka sa iyaha? Kaya ang Bible, lahi biya ng faith. Ang kanang faith, kuan biya na? Unsa nang faith? Kanang noun ba na no? Noun ang faith. Ang kanang trust may gala is an action word na. Amen. Oh, ang pangutana, gasalig ba ka? Gasalig ba ka anang Dios nga imuhang ginatuhan nimo? Kay kung gasalig tang tanan sa Dios mahigala nga ato ang ginatuan ha, kanang Dios nga ato ang nadunggan diri sa Bible,
ang Dios nga ato ang tuuhan nga kaning naadri sa Bible. Kung kita gatuo ta ani saya maigsoon ug gasalig ta sa iya, then walay rason nga kita mga igsoon, mga pandulta, mga luya ta, madalag yun ta. Siguro ba no, sa sugod ba no, ma-surprise ta kung na mga problema, na mga panghitabo, pero mahinumdum dayon ta, oy na ako'y Diyos, He is bigger than this. He is bigger than my problem. He is bigger than my financial crisis karon. Able siya makasupply sa akong mga needs. Able siya makaprovide sa akong mga needs na ako. Di ko dapat mahadlok because He is ever with me. He promised to me that He will never leave me nor forsake me. Amen? So whatever unsay mahitabo sa akong kinabuhi, still magsalig ko sa Ginoo. Amen? Yung na ba, nakay confidence ba, nga bisag samok na, gubot na, sa imuhang palibot nimo, confident ka paghihapon, kalmado ka paghihapon, nga naman, nagsalig man ka sa Ginoo. Amen. Dili ka magbuhat og mga butang mga igsoon, ha? That is contrary sa iyahang kagustuhan sa imong kinabuhi. Dili ka magbuhat og mga butang, that is contrary sa iyang will para sa imong kinabuhi because you trust Him. Nasabdan ninyo? You know what? Ang Christian nga tinuod, gasalig sa Dios, gapabilin nga faithful sa Ginoo. Kay kung wala ka gasalig sa Dios, dili ka magpabilin nga faithful, oy. Dili ka consistent sa imuhang ginabuhat para sa Ginoo. Your worship, mga igsoon, is fluctuating. On off, weather ka. You know what? Na mga Christian, magsimba lang sila kung okay ang kahimtang sa ilang kinabuhi. Dili ba? Oh, pero kung naay manggani mga pagsulay nga tubangon nila, kuan sa pahulay sa ko, di sa ko magsimba. Kung okay na po ng dagan sa ilang kinabuhi, di na po sila magsimba. You know what? Ang tao, ang Kristohanon nga gasalig diya sa Dios, dili matarog ang iyahang faithfulness diya sa Ginoo. Dili matarog ang iyang worship. Pareha sa uban nato dinhi, aya lang mo kalain, amen? Oh. Kaya ang uban nato di ba ilan, natarog ta. Natarog ta sa atong mga problema, natarog ta tungod sa atong mga kahimtang karon, and we even question the ability of God in our life. Tinuod ba gyud ang Dios? We even question the word of God. Tinuod ba gyud ang Bible? We even question the preaching of the pastor to us. Tinuod ba gyud ang ginawali ni pastor? You see, doubt. Ang doubt, mga igsoon, maunay nagpatigbabaw sa atuang kinabuhi. That's why, mga higala ba no? Dili ma-manifest diha sa imong kinabuhi ang gahom sa Dios. Nganuman, ikaw ga-doubt ka, ikaw ga-worry ka, ikaw ga-kahadlok ka, mga igsoon, sa imuhang mga ginaatubang nga mga problema karon diha sa imong kinabuhi. Naminaw ba ang tanan? Amen. Naminaw ba? Tanawa rin verse number 25. The Bible says, and He said unto them, where is your faith? And they being afraid wondered, saying one to another, what manner of man is this? For He commanded even the winds and water, and they obey Him. Nakita ninyo na may gala? Paminaw mo ha? Kaya ba mo kani mga problema? Kani mga problema, musabit ni sila sa Ginoo. Because Jesus has authority over them. Jesus said, all power is given unto me in heaven and in earth. Hello? Bisag na ay mga problema diri sa kalibutan, bisag na ay mga kasamok diri sa kalibutan, kini sila tanan mubaw down sa authority sa Ginoo. Muna ikaw nga anak sa Dios, dili ka kinahanglan mahadlok kung naay mga moabot nga mga kasamok diya sa imong kinabuhi, because kaning mga problema, mga bagyo sa atong kinabuhi, mubaw down ni sila, musubmit ni sila diha kang Hesukristo. So unsa may ginakadlukan nimo? Amen? Kung ang tanan diri sa yuta panag-iya sa Ginoo, na ba kay dapat kahadlukan? You know why? Yan ang mahalo kang uban, kay dili sila gusto kuaw ng ilang kinabuhi may gala. Pamina mo, kung will ni God kuaw ng imong kinabuhi, then unsa may ang imong mabuhat nimo. Importante na kay submissive
spirit. Importante na kay surrendered nga kinabuhi diya sa Ginoo. Kay paminaw, kung dili nimo na makatudan diya sa imong kinabuhi maigsoon ang kanang surrendered life. Paminaw mo ha, tanawa ko ninyo. Paminaw mo. Kung dili ninyo na makatunan ang surrendered life mga igala, diya sa imuhang kinabuhi, kanunay jud ka kanunay jud ka maigsoon maobertikan sa kaning mga kahadlok nimo. O kabalaka. And God will not be pleased at you. Gusto ba ka nga ang Ginoo dili malipay sa imuha? Kay ang consequence na ang result na may gala, if God will not be happy in your life, if God will not be pleased at your life, paminaw mo, walay blessing niya nga ihatag para sa imuha. Walay milagro nga makita nimo, walay breakthrough, walay kadaugan, walay healing. Walay gahong nga makita nimo maigsoon gikan sa Ginoo. Kung ikaw mag-doubt. That's why the Bible says, he that loveth his life shall lose it, and he that loseth his life for his sake shall find it. Nakuha ninyo na siya? Kanang gingon sa atong Ginoo Jesucristo. Mo na maiso diya sa imong kinutudloy imong kaugalingon nga magsalig sa iya. Amen. Because the problem of these disciples, they forgot who Jesus is. They forgot what He is capable of. They forgot His power. They forgot what He did. You know what? Previous aning panghita ba igsoon, na nag-perform ang Ginoo nga mga milagro. Nakakita na sila. They are eyewitnesses sa mga gipangbuhat ni Jesucristo. And karon mga igsoon nga naa sila sa boat kauban sa Ginoo, kauban sa master sa tanan nga mga butang, sa tanan nga mga tao, nahadlok sila. Mao ni ang nagakahitabo karon sa uban nga mga Kristohanon. Anak sila sa Ginoo, aware sila unsa ang gipromise sa Ginoo sa ilaha. Kay balos sila nga ang Ginoo gauban sa ilaha, and yet kung magatubang sila og mga problema, magatubang sila mga crisis diya sa ilang kinabuhi, malimtan nila ang Dios nga nagauban sa ilaha. Malimtan nila ang mga promises sa Ginoo para sa ilaha. Unya magsugod sila og kanang unsa buhat og mga butang nga wala gi-approve sa Ginoo sa ilaha. Amen. Mauna, ang outcome, disappointment gihapon. Defeated gihapon. Nga naman, wala gasunod sa guidance sa Ginoo. Nga naman, wanay salig sa Ginoo. Nalimtan ang Ginoo. Nalimtan unsa iyang gibuhat para sa ilaha. Unya karon nagunsa sila. Nag-formulate sila mahigala o kani mga butang base sa ilang kaugalingon nga pangunahunag opinion nila, unya mao ilang gisunod nila. Because they think, kanin basin mag-work ni siya. Paminaw mo maigsoon. Di ba, ang Bible nagsulti siya, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Basta dili ang Ginoo ang mo trabaho maigsoon. Kawang ang tanan nga mga ginabuhat sa mga tao eh. Una ikaw sa imong kinabuhi maigsoon, pag naay mga higante nga muato nga katubang nimo moabot sa imong kinabuhi, naay mga bagyo nga moabot sa imong kinabuhi, ayaw dayon pagpanik naman kay balo makaka nga ang Dios naa sa imong kinabuhi. Kay balo makaka nga ang Dios na siya gisaad sa imuha. Kay balo makaka migala unsa ang gisulti sa Ginoo sa imuha. Then ayaw dayon pagpanik, be like David. Amen. Nga sa diha nagatubang siya kay Goliath, dili higanti nga tao ang iyang nakita, kundili ang dako nga Dios ang iyang nakita. Amen. Don't be like these Israelites mga igala, nga sa diha nga nag-adto sila dito sa Canaan ug nag-spy sila dito mga igsoon, all they see is ang atong mga giants nga nagpuyo dito. Unya para sa ilang mga igala, they are comparing themselves to those people nga nagpuyo dito sa Canaan, nga gitanaw nila ilang kaugalingon as grasshoppers only. Amen. You know what? Kung ang Diyos na siya sa imuha, bisan unsa ka kagamay, physically, paminaw, you are bigger than your problems. Kaya ang Diyos na nagpuyo sa imuha. Amen. Do not underestimate yourself. Amen. Act in faith. Ayaw ipakita nga wa kay ka ng way pagtuo sa imong kinabuhi.
Act in faith. In everything you do, mga igsoon. In everything you do, act in faith. Ipakita nga ikaw naadyo kay pagtuo sa Dios. Naunsa man ni mga uban nga mga Kristiyano nga mura magway Ginoo sa ilang mura mga unbeliever. Musimba ra magway problema. Likayan man ang mga problema, di man natubangon pinagi sa tabang sa Ginoo. Higala paminaw ang tinuod nga mga Kristohanon nga naay pagtuo sa Dios, mga isog na sila, di na mga talawan. Wa nay ginakahadlukan, di na mulikay, di na mudagan, di na manago. Amen. When storms came, kaning mga disciples, fear and worry overtake them, and they quickly forgot the power and the presence of God. So faith is very essential in life. It is necessary, it is required in life. Kaya kung wala kaya ani mga igsoon, you will not persevere, you will not endure, dili pug ka mabuhi. The Bible says, the just shall live by faith. Nabasa ba ninyo na sa Bible? The just shall live by faith. 3 times in the New Testament, may gala. In the book of Galatians, in the book of Hebrews, ug ang isa may gala, in the book of Romans. 3 different books in the New Testament, giingon na, the just shall live by faith. Pag ikaw anak ka sa Diyos, you must live by faith. Dili ka dependente mga igsoon sa mga material nga mga butang. Dili ka dependente mga sa kwarta, sa imong trabaho, sa mga tao. Dependent ka sa Diyos. Kaya ang faith may gala, mag-work siya sa mga butang nga dili makita. Amen. Kaya ang pagtuo dili makita, ang Diyos dili makita. Makita lang nimo ang Diyos kung imo ang i-activate ang faith nimo. Nasabtan ninyo? So kung wala ang imong faith mga igsoon, paminaw, ay di ka makakita gahom sa Ginoo. Di ka makita ang milagro. Dili ka makakita og answer sa imong prayer nimo mga igala. Dili ka makakita og solusyon sa imong problema. All throughout your life, magsige na lang ka og figure out kung saan ako pagsulab ng problema, asa man ko makahuram og kwarta, asa man ko makapangayo og asa man ko makapangayo og tabang. Kisa kay mutabang sa kuha. Hangtod mga igala, hangtod sa hangtod nakakadi sa kalibutan, mao na ni buhaton nimo. Ano man, nagtuo ka nga na Diyos, pero wala ni mo gi-exercise sa imong pagsalig sa Ginoo. Amen? Mao na problema. Mao na ang problema sa kadaghanan nga mga Kristohanon karon. That's why naay mga ginatawag nato unfaithful Christian. Nga naman, from the word faithful, nadira ang faith mga igsoon. To be faithful, it requires faith. Faith in who? Faith in God. Di ka mahimong faithful kung wa kay faith ni God. Amen? Mao na mga igsoon, ang question diha. Faith is believing in the power and sovereignty of God. Question, nagtuo ba ka sa gahom sa Dios? Nagtuo ba ka sa iyang sovereignty niya? Unsa man ang sovereignty, pastor? Sovereignty, mga igala, means God is in control. Do you believe that God is in control? Then ngano man mga igsoon, magpanik ka. Ngano man nga pag naay sitwasyon nga moabot sa imong kinabuhi, mutungha sa imong kinabuhi, nganong di man ka mosimba? Nganong ati manon sa nimo nauna ang imong mga ginakabalak-an nimo may gala. Nga giingna naman ta sa Ginoo, take no thought for tomorrow. Ang imong i-take kay nimo karong adlaw may gala, ang imuhang responsibilidad ug duty diha sa Ginoo. Why is it may gala kung tinud nagsalig ta Ginoo, ngano man ipadapli nato ang atuang mga responsibilidad sa Ginoo niya? Ati manon sa nato, asikasuhon sa nato una ang atuang mga problema. Nagtuo makata sa sovereignty sa Ginoo. Nagtuo makata that God is in control. Nagtuo makata that God is powerful. Nagtuo makata that God is able. Amen? Then dapat dili matarog ang atuang worship o ang atuang service para sa Ginoo. Amen? Because faith is believing His ability. Do you believe that our God is a God of potential? Gitagaan bagay kag potential sa Ginoo? Ang author sa imong potential ang Dios. Amen. You have potential. Guess what? Kinsay naghatag sa imong potential? Ang Dios. Nagtuo ba ka sa iyang ability? Nagtuo ba ka unsay iyang kaya mabuhat o unsay kaya ihatag niya para sa imuha?
You see? That's faith. How about trust? Trust is committing yourself to God. Kanang imong gitugyan ba ang imuhang kaugalingon diha sa Dios, knowing that He is all-powerful, knowing that He is sovereign in all things, in control of everything, and He is able to keep you, protect you, and provide for you. Lahi ang trust. Faith is believing. Trust is committing yourself. Kasabot mo? Okay? Kaya na, musulti ko nung. Tindor good word? Ako, musulti kayo. Okay, word? Dali, come on. Nanglakaw min. Dili na ako kabisado ang lugar. Dili na ako kabisado ang tao. Dili na ako kabisado unsay mga nagakahitabo diri. Pero si Edward, kay balo siya. Anong lugaran ni? Unsang klase mga tao nga nagpuyo diri? Unsay mga nahitabo diri? Ganun ba? Example lang, si Edward taga diri. Giuban lang ko niya. Ako kulang ko kahibalo, pero siya tanang kahibalo. Amen. So musulti ko kay Edward, since ikaw taga diri ka, kay balo ka, unsay mga kuan diri, I have faith in you. When I say I have faith in you, unsay but pasabot na ako ana? Ha? Meaning nakoy kaning faith sa iyahang kaya nga i-offer sa akuha, knowing nga siya mas kabisado niya ning lugaran ni diri. Amen? Makapasalig, makakuan ba ko, makasalig ba ko sa imuha? Di ba no? Di ba? Sige. So, mo lang faith, my faith is believing the person. Faith is believing what he is capable, unsa iyang kaya nga buhaton para sa kuha, unsay kaya nga matabang niya para sa kuha. Okay, that is faith. Trust is, sige, since na ako'y faith sa imuha, then muuban ko sa imuha. That's trust. Meaning to say, ako ang gitugyan, ang ako ang tibuok kinabuhi, ang akong kaugalingon sa iyaha. Sunod ko sa imuha. Okay? Magsalig ko sa imuha. Kay ikaw, mas kay balod din yung lugaran. Nasabtan ninyo? That's trust. Trust is an action. Trust, may gala, is muna siya ang practice. Gina-practice nato ang atuang unsa, ang atuang faith ba sa Ginoo. Dili pwede maigsoon, ba lang tataman. Ay ang Diyos, grabe gamhanan kay Ginoo. All powerful. He will provide your needs good. Tinuod yun na ang gingon sa Bible. Philippians chapter 4 verse 19. Ay, kanang gingon sa Bible ba no? Diya sa Luke chapter number 1. Tinuod yun na that with God, nothing is impossible. Nagtuo ka na, walay problema. Ang pangutana may isa, will you commit yourself to those promises? Maunay question. Kay halata sa uban nga mga Kristohanon, why salig sa Diyos? Barataman. Maayo ra kay mo share. Maayo ra kay mo istorya sa mga uban nga mga tao. Maayo ra kay mo istorya budasig sa ubang mga tao nga may mga problema. Salig sa Ginoo ba kay siya lagi makatabang sa. Unya sa diya nga sila ang maoy testingan sa Ginoo. Hala, mapakyas man di ay. Makita nga sila di ay ang tinuod nga walay salig sa Ginoo. Amen. Thank you, Lord. Pwede ka malingkod. So, trust is committing yourself to God, knowing that He is all-powerful. Di ba the Bible says, paminaw, trust in the Lord with all thine heart. O, kung kumiyon na Bible, with all thine heart means it, tibuok yun mo na. Tibuok ni mo nga pagkatao, tibuok ni mo ang kinabuhi, musalig ka sa iya. Itugyan ni mo diya sa Ginoo imong kaugalingon. Amen? Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Meaning, don't be tempted in any way. Paminaw, nga ikaw mga igsoon, nga ikaw mga igala, salig ka, magbuhat ka mga action mga igsoon nga wala ni mo gipabot sa Ginoo. Kaya na yung mga butang sa imong kinuha nga wani mo ginahatag sa Ginoo, wani mo gitugyan sa Ginoo, wani mo gipabot sa Ginoo mga igala. Wani mo ginapangayo ang iyang approval sa mga things nga imong gipabot sa Ginoo, then kana nagapakita nga naagsalig ka sa imong kaugalingon. Lean not unto thine own understanding. The Bible says, in all thy ways, amen, acknowledge Him. Ano man, gasalig makakasa Ginoo sa tibok nimo kinabuhi. Amen? Ayaw mo pagpanik. You know what? Na yung mga panahon mga iso nga kita gipit kayo ta financially, dili ba? Kinsa di sa inyo may karong nga panahon tight kay imong budget karon. There's a reason for that. Pero ayaw na siya isipan nga negative. Okay? Dili man siya pleasant sa imong kinabuhi,
dili man siya lami sa imong paminaw, kaya nga naman migala, kinahalan gyud tag kwarta, ang uban ninyo ba no, naanad gyud nga nay kwarta, pero nagi mga panahon migala nga pamalahon gyud, hubason gyud sa Ginoo ang tubig. Para sa iyang gibuhat may gala kang Elijah dito sa Brook Sheret, gihubas gyud sa Ginoo ang tubig, amen? Dili kanunay na tubig. Na mga panahon, hubason sa Ginoo for you to exercise your faith and your trust in God. Amen. Kay unsa pa may imong saligan kung kanunay na kwarta? Dili ba? Dili gud ma-exercise. You know what? For some of us here, dugay-dugay kita maigsoon nga hubas-hubason sa Ginoo niatong tubig nato. Kay balo mo nga no, dugay nga panahon sa imong kinabuhi, ga salig ka sa kwarta. Naanad ka na kay kwarta eh. So, you know what? Dako kay nga adjustment period sa imong kinabuhi. Yan naman, for many times in your life, for how many years in your life, nasanay ka na kay kwarta. Karon may isuon, gi-testingan ka sa Ginoo. Gihubas niya ang imong tubig aron ikaw sa imong kinabuhi mag-learn ka nga dili ka magsalig og kwarta apan magsalig ka diha sa Ginoo. Nga able maka-provide sa tanan nimong mga needs. Umingon ta maka-provide siya sa tanan natong mga needs, dili lang na kwarta ang ihatag sa Ginoo. Amen? Kay balo baka mahigala, bisan ikaw mangayo og kwarta kay kinahanglan ka mga igsoon o kaning usa ka butang, ang ihatag sa Ginoo sa imo dili kwarta kun dili katong butang nga imuhang ginatinguha nimo. Dili man sa tanang panahon kwarta ang ihatag sa Ginoo. Panalitan magampo ka. Example lang ni ha, okay? Example lang ni. Lord, tagay ko kan Lord be kwarta Lord kay kinahanglan jud ko og cellphone, example lang, cellphone, okay? Kinahanglan ko og cellphone Lord sa ako para magamit nako sa akong work, makatawag ko sa akong mga kuan ako sa akong family, sa akong loved ones, sa akong anak na sa layo ingon ana, wala kay cellphone, wala kay kwarta pang palit og cellphone. Usay ba no ang Ginoo dili siya mohatag kwarta sa imuha para pangpalit og cellphone. Naay gamiton ang Ginoo nga tao para mohatag sa imong cellphone. Usay ang butang na mismo ang ihatag sa Ginoo sa imo dili ang kwarta. Nganoman may gala kay balo ang Ginoo nga ang kaning kwarta gihimo na nga Dios sa mga tao. Amen. Mo gina ang uban nato din nag-struggle ta sa atong life nato nganuman naanad ta nasanay ta natay kwarta kanunay. Ang atong faith ato na sa kwarta. We trust in money more than we trust God. Amen? Mo na nag-struggle ka karon. Mo na paggamay ang imong finances mo magpanik ka. Pakutanan ninyo ng mga tao na pobre. Pareha naman gina sa inyo mga pobre be. Kanang mga tao ba nga way kwarta gid ba? Pangutanan na sila kung magpanik ba na sila mahigala magpanik pag yun na sila maigsoon kung naba sila ka ng kwarta yun. Kung wala sila kwarta. Kadaghanan sila, musulti sila. Okay naman, may kwarta. Buhi may namami mga kwandari. Dili kayo sila pareho sa imuha nga grabe jud ka kapanik, grabe jud ka worry. Sila naagihapon pero dili kayo halata. Nganuman, gikan silang pagabatahan to nagdako naanan mga way kwarta. Pero ikaw, gikan sa mga hanggang naanan makangay kwarta. So karon nga gihubas sa Ginoo imong kwarta, nag-struggle ka, kay nasanay ka og kwarta. It means for many years in your life, ang kwarta ang nahimong Dios sa imong kinabuhi. Kay siya ang imong ginasaligan nimo. In fact, daghang mga Kristiyan karon wag kasimba because nangita kwarta. Hello? Na mga Kristiyan wala nagsimba karon kay nangita kwarta. Nangita kung asa sila makahulam og kwarta. Or maybe nakig-beat up sila tao nga gusto muhatag sila kwarta. Hello? Nakita ni Maison, diha ma-question ang atuang faith sa Ginoo. Where is your faith? Amen? Kay si Elijah sa diyang nahubas tong tubig dito, giing naman sa Ginoo, sige, it's time to move. Go to Zarephath. And there, na ay widow nga mupakaon sa imuha. Amen? You know what? Bisag asa ka nga sulok dito sa mundo mga higala, paminaw. Bisan ang lugar pa nga imong gipuy-an nimo, walay daghang mga resources, walay daghang mga establishment nila mga higala, paminaw. Bisag asa, bisag dito ka pa sa kagubatan, ibutang sa Ginoo, God is able to provide your needs. Amen? Amen ba?
Ang question na lagi karong buntag, nagsalig ba jud ka sa Ginoo? Nagsalig ba jud ka sa iya ha? Mao na ang usa sa mga pinakadako nga challenge karon sa imo ang kinabuhi, trusting God. Trusting God. Amen. Kay balo mo sa mga tao nga practical, musulti sila maglisod sa liga ng Ginoo, no? Di mo gud makita. Mas nindot gyud na makita nimo. Nga naman, namo gud ta diri sa kalibutan. Ang Diyos, invisible man ang Diyos. That's why it requires faith to see God. Amen. Para makita nimo ang Diyos, aron ma-manifest ang iyang presence sa imong kinabuhi, it really requires faith on your part. Invisible man ang Diyos. Di man siya makita, pero naagid siya. Amen. He's watching, he's observing. I mean, my son, gasigid siya, og tanaw sa imuha, gasigid siya, og tutok sa imuha. Ginasubaybayan nga imong kinabuhi. Ginasundan ka sa Ginoo. Amen. Na mga panahon mga igsoon ba no, nga ang Ginoo masubo sa ato nga naman usahay sa atong life na to, we make foolish decision. Because dili ka na ang gusto sa Ginoo nga dili ka na yang gina-expect sa imuha nga moy buhaton nimo. Usahay ang Ginoo mahimuot sa ato Usahay katawan ta sa Ginoo, usahay maigala ba no nga ang Ginoo maigala di gyud mo tabang sa ato nga naman. We learn in our life nga for how many years mga igsoon kita gyud ang nasunod sa atong kinabuhi nato. Mas nagsalig ta sa atong kagalingon kaysa sa Ginoo. Amen. So in life, faith is very important. Kay di nimo ma-experience ang mga panalangin sa Ginoo, nga gusto niya ihatag sa imuha kung wa kay pagtuo o wa kay salig sa iya. So karon may gala no, can I ask you a personal question? Nagsalig ba yun ka sa Dios? Is everything that you do is an act of faith? Resultayan ta mo ha? Para masabtan na ninyo ng pagsalig sa Diyos, trusting God involves surrendering biha. Surrendering. Gi-require yun na sa Ginoo sa tuwa. Okay, Romans chapter 12 verse 1 says, saan sa Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Amen. That's surrendering, a surrendered life. Pamina mo, a surrendered life means committing. I-commit nimo ba? I-commit nimo ang imuhang tibuok nga kinabuhi sa Ginoo. Amen. Nga naman, nagtuumang ka sa iyang pulong. Nagtuumang ka sa tanang nga nadunggan nimo diri sa iyang pulong. Nagtuumang ka kamay sa iyang gisulti sa imuha. Nagtuumang ka sa kasi mong nadunggan bayan sa Ginoo nga siya gamhanan kayo siya. Nabaw siya sa tanan. Amen. Nagtuumang ka way makapildi sa Ginoo. So i-commit nimo imong kaugalingon sa iya ha. Are you willing to do that? Kay kung willing nimo na buhaton, then that's trust. Amen? Ikaduha, trusting God involves obedience. Amen. Ang pagsalig sa Dios nag-involve ni siya og unsa? Obedience. Dili masulti sa Ginoo nga ikaw nagsalig sa iya until mo-obey ka sa iyang mga commands. Amen. In fact, how many Christian may gala? They set aside one of the commandment of the Lord because ilahaning gi-take care sa ang kining usa ka butang sa ilang kinabuhi. Hello? Unya na ko magkuhan kay nasa kuya timanon. Ang uban ninyo ba na paminaw? Ang uban ninyo na ba no? You are guilty of this. You are doing this. Basin gani karon nagsimba lang ka kay wadyo kay problema. Basin karon nagsimba ka may kay wala jud kay ingon nga bugat kay nga problema. What if will you be like Job? In one day nangahurot ang iyang mga kahayupan. Na bankrupt yung business. Gibiyaan siya sa iyang mga katabang. In one day.
Kana, that same day, nagkasakit siya. That same day, hapit siya bulagi sa iyang asawa. Amen. Pero pareha ba nga Job? Nga bisan mga igala, naanay mga grabe. Nga giatubang niya diya sa iyang kinabuhi. Still, he worshiped the Lord. Amen. Gisimba niya ang Diyos. Mabasa ninyo na sa Bible, Job chapter 1 verse 20 and 21. Gisimba niya ang Ginoo. Wa man paminaw. Walay usa ka nindot nga ilhanan sa imong pagtuo mga igala o pagsalig sa Ginoo kaysa kanang daygon gyapon nimo ang Ginoo sa panahon nga nakay mga kalisdanan ginaatubang. Ang uban di naman kadayig sa Ginoo. Ang uban di naman gyud magsimba. Ang uban di naman gyud makita diri sa simbahan. Na wipe out man. Naaanod man. Amen. Mao na nahitabo sa uban nga mga Kristohanon biha. Tinuod ba? Ikaw dati naingunana ka. Amen. Remember this. Trusting God involves surrendering. Trusting God involves obedience. Bisa na kay mga ginatubang. Either paminaw, gisulayan ka sa Ginoo, gisilutan ka sa Ginoo. Either iya kang gisulayan o gibadlong. Still, practice obedience. Amen? Kay kung mag-disobey ka sa iya ha, paminaw ha, kung kanang giatubang nimo karon hampak na sa Ginoo, paminaw, pag mo disobey pagyud ka, samot. Samot. Nga silutan ka, samot mga igsoon, nga badlungon ka sa Ginoo, bunalan ka niya. Samot nga mas dugay mawala, samot nga mas dugay niya kwaon ang kanang mga pagbunal niya para sa imuha. Nga naman, imbis nga gibunalan ka, aron mag-learn ka, aron muundang na ka, aron magbago na ka, aron buhaton na nimo sa tong tama, yung sa man yung ginabuhat mo karon ning samot naman him. Amen. Na yung mga uban, ginatuyo nila nga ilahang paghahiyo nilang kasing-kasing. Amen. Murebelde sila. Mu-walk out sila. Amen. They will turn their back on God. Talikdan nila ang Diyos may igsoon. Unya, magpadayon sila mga binuhatan. Are you listening to me? Pag ikaw bunalan ka, tagaan ka, kastiguhon ka sa Ginoo because you never learn obedience, then pag-learn na og obedience. Amen? Kay pag di ka mag-disobey, naadyo kay issue sa imong pagsalig sa Diyos. Ikatulo, trusting God involves following. Pareha sa katong gi-illustrate ako sa inyo, katong si Edward, ning sunod ko sa iya, ngano man may gala, naana ko'y knowledge concerning sa iyang, unsa iyang kaya mabuhat, unsa iyang kaya ma-offer, nga tabang para sa akuha. So akong gitugyan, akong kaugalingon, ning sunod ko sa iya. Amen? Paminaw mo may gala, bisan unsay nagakahitabo sa imong kinabuhi, ang tinuod nga pagsalig, musunod, gyapon ka sa Ginoo. Amen. Ikaw pa tugang katapusan. Trusting God involves rulership. Rulership meaning submitting to His Lordship. Mauna siya mga igsoon ang trusting. Dili na ikaw ang masunod. You know what? Ginasulti nila may gala pag Christian kuno ka, part kuno ka sa kingdom. Amen. Part kuno ka sa kingdom. Paminaw mo may gala, pag naaka sa kingdom, dili pwede ang imuhang kagustuhan ang masunod. Lahi mga igsoon. Ha? Lahi diri sa atua, democratic ba ni ato ang nasod nato, dili ba? Democratic ba? Diri ang gobyerno ang musunod sa mga tao. Unsay gusto sa mga tao, ihatag sa gobyerno. Mo na ka ng mga politiko, di may gala mga politician, unsa ang ilahang ginasulti. Pag sila mamulitika, pag sila unsa tawagan na ka na mangampanya sila. Sila ang mga tao. Di ba na kisa tong ako nga, kamo ang magbuot. Unsay gusto sa mga tao, ihatag nila. Mali. Pakibalo ba mo paminaw? Unya, pag dili mahatag sa gobyerno, ang gusto sa mga tao, unsa man, unsay isulti sa mga tao? People's power. Tama ba?
Oo, people power. Gamito ng usa. Ilahang right nila. Sa kingdom, dili ingon na mga igsoon. Pag ikaw naka sa kingdom, paminaw, ikaw musunod sa kagustuhan, sa will, sa intent, sa hari para sa imuha. Amen. Nang mo talang kisi hari nimo. Kisi hari nimo. Mga amang. Kinsay hari nimo tubag mo? Ang Ginoo. The Bible says in Luke 17 verse number 20, the kingdom of God is within us. Paminaw, pag ikaw anak sa Diyos, you are part of the kingdom. Pero pag nasa kingdom, dili pwede imuhang gusto ang matuman. Musubmit ka sa rulership. Musubmit ka sa authority sa hari diha sa imong kinabuhi. Or else, diha magka-problema. Mauna mga higala, unsay gingon sa Bible? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. You will be rewarded. All these things will be added. All these things will be given by the King. Ha? Diha sa imuha, kung ikaw magpasakop ka sa rulership, sa lordship, sa hari, diha sa gingharian niya. Amen? Nasabtan ninyo? I hope mga igsoon ba nung tuloy yun na inyong kaugalingon, magsalig sa Diyos. Kay hangto di ka magkaton, magsalig sa Diyos may gala. Kung kanang kahadlo kabalaka, pamina kanang kahadlo kabalaka, magpatigbabaw na kanunay sa imong kinabuhi. Di gyud na mamao ang dagan sa imong kinabuhi. Amen. You want abundant life? Learn to trust God. You want to be blessed? Learn to trust God. Amen.